Ang alam ko na mas makukulong ho, mga boss chief amo, sir, no? Eto. Ayan o. Oh. Ayan po ang mas makukulong kaysa kay Martin Romualdez, mga bossing. Eh bakit daw po? Ano sabi sa balitang ito? PNP nagpadala ng Intel tracker team para hanapin sina Sara Diskaya at iba pa. Akala ko ba si Curly Diskaya ay nandoon sa loob ng Senado o kung saan man nakakulong. Tapos nagtatago na. Oh, ngayon ko nga lang din ho nakita ito eh. Sabi ni Ma'am Virgie Badiola, nagtatago na ba yan? Eh mukhang yung pagkakabalita po, pagkakasabi, PNP nagpadala ng Intel tracker teams para hanapin sila Sara Diskaya, iba pa. Ibig sabihin, nagtatago na itong mga ito. O di po ba, aabot po ba sa punto ng pagtatago ang mga Diskaya kung hindi po inilantad ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga top contractor na nakakatanggap ng proyekto galing po sa gobyerno. Hindi ko po sinasabi na yung 15 contractor na yon ay lahat po ay tiwali. No, meron po doon mga kababayan na wala daw po silang flood control. Maganda lang daw ang misis niya. Nakalimutan ko kung ano pangalan ng kanilang corporation o construction company. Ngayon, eto, basahin mo natin mga bossing. Kasi mukhang nagtatago na talaga yung mga Diskaya eh. Kung ito ang pagbabasihan natin, PNP nagpadala ng Intel Trackers team para hanapin. Hahanapin di ba? Ibig sabihin, may nagtatago. Hindi naman hanapin niya kung madali nilang makuha. Sara Diskaya, iba pa, pinaghahanap na. Curly, nasa Senate custody. Kumbaga, pinatakas, Pinatakas. Sabi siguro, oy, nako, wala nang kapupuntahan ito. Hayaan mo na si Curly Diskaya doon sa lang. Bilang padre de pamilya, pasanin niya lahat yun. No, kayo, umalis na kayo ng basa. Ano kaya, umalis na to ng basa agad-agad? Sara Diskaya, iba pa, pinaghahanap na. Kung tatanungin si Curly, nasa na yung mga yung asawa mo? No, wanted na, ganito, ganyan. Kung tatanungin niya si Curly, tapos sasabihin, hindi ko po alam kung nasaan po, nakakulong po ako, imposible ho yun. No, mga kababayan, panigurado alam niya at napag-uusapan niyan o naibulong sa kanya kung saan dadalhin o saan pupunta si Sara Diskaya. No, nagpadala na ng Philippine National Police ng Intelligence at Tracker Team para hanapin sina Sara Diskaya at iba pang sangkot sa anomalyang flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay PNP Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa iba pang ahensya habang hinihintay ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa mga sangkot. Kung ikukumpara mo yan kay Martin Romualdez, mga bossing, eto, sandamakmak na yung mga nakita nilang mga mga ghost project Hanggang ngayon yung kay Martin Romualdez, wala pa din pong maipakita Hanggang ngayon po laway-laway pa din di po ba? Mga bossing, eto. Kaya umuusog to, kaya sumusulong ito, mga kababayan, ay dahil po may mga ebidensyang nakikita sa kanila. Sabi ni Kikoy, meow meow, Barsaga, sulid pa rin, Boss Mark, meow meow meow. Hoy, Kiko, minsan nga kapag ka ikaw ay magpapa-interview, subukan mo naman mag-brush up ng buhok kasi parang laging nakabagsak yung buhok mo Gusto lang namin makita kung ano yung itsura mo kapag ka naka-brush up yung buhok mo. Ngayon mga kababayan, naka-alerto rin ang mga barangay at neighborhood watch group para subaybayan ang kilos ng mga suspect at magbigay ng mahahalagang impormasyon. Aray, iyak si Marcoleta nito. No? Kasi ito yung pilit na ipinagtatanggol po ni Rodante Marcoleta, mga bossing. Yung pilit pong isinasalaksak ni Rodante Marcoleta para maging state witness mga kababayan. Kaso ang sabi, Dehins pwede. No? Bakit? Dehins pwede. Kasi hindi naman nag-all out yan At ito din,
yung pinagtatanggol ni Marcoleta, mga boss chief Amoser na, bakit naman daw kasi magsosoli ng pera? Wala naman daw sa batas iyon. No? Para maging state witness. Hindi ko alam kung bakit parang yun yung natatangi na talagang sinusuportahan ni Marcoleta o ipinagtatanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya. Gusto pong maging state witness. Siyempre, iparamdam niyo muna sa gobyerno na talagang 100% na kayo ay makikisama. At yun nga mga nakuhang pera na hindi naman talaga pinaghirapan, isole. Nakita nyo sila Bryce Hernandez. Kung ikukumpara ho sa mga Diskaya, mga bossing, si Bryce Hernandez, soli agad ng sasakyan. Kapag tinanong, sinong senador yung dawit dito? Bigay agad. Dito, sa mga pinagtatanggol ho, ni Rodante Marcoleta, na malapit nang madiskwalipika, mga bossing, kapag yung kanyang perjury masintensya, mga bossing. Di ba? Malayong-malayo. Kaya ho ako simula pa lang ho sa umpisa, mga bossing. Simula pa lang ho sa umpisa, mga kababayan. Sabi ko sa sarili ko, mas etong Bryce Hernandez na ito, hindi ko siya kinakampihan si Bryce Hernandez, no? Gusto ko makulong pa din si Bryce Hernandez. Pero kung sakali, siguro, dahil nakipagtulungan talaga na maituro yung mga yan at hindi pinaka nasa itaas, siguro kung 10 taon ang sentensya, gawing 5 taon. Kumbaga, reward niya. Yung mga etong mga Diskaya, wala hong ganun sa kanila, mga bossing. Di ba? Wala pong ganun sa kanila, mga kababayan. Paano mo nga naman bibigyan? O paano mo nga naman ilalagay bilang state witness? Halata po na may mga may mga kino-cover up po. Halata po na meron silang mga itinatago na mga tao na ayaw madamay. Hindi ho kaya ang mga Duterte? Kasi ho, mga bossing, nung napansin ko isang beses, lumagpas lang po ng petsa, lumagpas lang po ng taon. Imbis na 2022, yun lang ang gusto kasi nila Marcoleta. 2022 pataas lang ang pag-uusapan. Yun ang ramdam natin sa kanila. Nag-2019 si Rapi Tulfo. Hindi ba agad yung usapan? Di ba, pambansang nanay survivor? Yun, kaya wala ho. Iyakan ho talaga yan, mga kababayan. At yung pera, naku. Siguro kahit hindi nyo isole, unti-unti namang iniilit po ng gobyerno, mga bossing. Ilan yung kanilang mga sasakyan na inilit. Hindi ho nila yun, hindi ho nila kusang isinuko o hindi nila kusang ibinigay ho yung mga sasakyan, mga boss, Alam nyo po, inilit ng gobyerno o kinumpis ka ng gobyerno. At ayun nga po, mga kababayan, unti-unting na ibabalik ang pondo ng ating bayan sa kaban ng bayan. Nasaan na kaya itong mga, si Sara Diskaya, no? Mga bossing, ang aral ho dito, no? Malaking pera, oo. Kaya ka isalba kung korap yung gobyerno. Pero kapag natapat ka sa isang namumuno, pag natapat ka sa isang presidente na gustong linisin yung bayan, kahit gaano pa kadami yung pera, billion, 11 digit, trillion, hindi ka palalampasin yan. Which is, yan nga po ang nangyayari sa mga Diskaya, mga bossing. Di ba? Wag tayo magpasilaw. Ano po? Lagi lang po tayo doon sa sa tama lang po. Mga kababayan, although maliit, hindi kasing lalaki ng mga kagaya na sa Diskaya, pero mas masarap pong mabuhay ng saktuhan, ng sakto at tama at walang inaargabyadong tao. 'Di ba? Sabi ni Joshua Trinidad, greetings from Stanford Hospital, Palo Alto, California, USA. Nurse Joshua here. Nurse Joshua, saludo kami sa iyo, no? Mga tagapagligtas ng buhay, no? Ewan ko. Niniiwasan ko yan kasi yung misis ko, ang sabi, California na lang daw kami pumunta.
San Francisco daw kami pumunta sa ano, sa Pebrero. Sabi ko, ang mahal, ang layo, ang haba, eh, 'no? Okey, okey na yung sa ano, sa New York sana, pero baka ho madalaw kami diyan sa inyo, 'no, kung San Francisco man. Alisin na natin ito mga bossing. Naku po, eto